Nag-iisip ka ba magpakasal o baka naman kasal ka na pero napapatanong ka sa sarili mo kung tama nga ba ang naging desisyon mo? Marami nagsasabi na ang kasal ay isang pinakamahalagang hakbang sa buhay. Pero ang tanong, ang asawa mo ba ay makakatulong sa pag-asenso mo o magiging pabigat lang sa buhay mo? Kapag pinag-uusapan kasi natin ang asset at liability, ang asset ay isang bagay na nagbibigay ng value, pwedeng pera, mga ari-arian o kahit isang relasyon na nagpapaganda ng buhay mo. Samantalang ang liability naman ay isang bagay o tao na pabigat at maaaring magdudot lang sa iyo ng stress. Pero paano kung pinag-uusapan natin ay ang asawa? Paano mo malalaman kung siya ay isang asset o liability sa buhay mo? Kaya sa video na ito, kung nagdadalawang isip ka, panoorin mo muna ang video na ito para mas malinawan ka bago ka gumawa ng importanteng desisyon. Una, parehas ba kayo ng pagtingin sa pera? Isa sa pinakamalaking sources ng away ng mag-asawa ay ang usaping pera. Kung ang partner mo ay may tamang financial mindset, marunong mag-budget, may plano para sa future, walang bisyo at hindi maluho, malaking asset ito. Ang isang partner na may disiplina sa pera ay nakakatulong sa pag-abot ng iyong mga financial goals at mas magiging stable ang iyong buhay. Pero kung ang partner mo naman ay walang pakialam sa budget, impulsive buyer, may bisyo tulad ng pag-inom o pagsugal, delikado ito. Ang hindi pagkakaroon ng financial compatibility ay isang malaking liability dahil nagiging sanhi ito ng utang, away at hindi pagkakaintindihan at worse, pwedeng mahantong sa hiwalayan. At kapag dumating na ang mga pagsubok sa buhay, mas madalas na kapag walang pera ay nagiging simula ito ng problema. Isa pa mahalagang bagay na dapat pag-usapan ay kung sino sa inyong dalawa ang breadwinner o kung pareho kayo may responsibilidad na suportahan ang inyong mga pamilya. Lalo na sa kultura ng mga Pilipino, maraming mag-asawa ang kailangang tumulong sa kanilang mga magulang o kapatid. Kung ang partner mo ay breadwinner ng pamilya, dapat malinaw kung paano niyo hahatiin ang inyong kita sa pagitan ng inyong sariling pamilya at ng mga magulang o kapatid na sinusuportahan. Mahalaga na parehas kayong magkasundo at magkaroon ng parehong pananaw dito. Dahil kung isa sa inyo ang may ganitong obligasyon, maaaring ito'y maging sanhi ng stress at pressure sa bawat isa. Kaya dapat bago magpakasal, dapat ay malinaw sa inyong usapan ang tungkol sa pera at responsibilidad sa pamilya. Kung kailangan ng isa o pareho sa inyo ang susuporta sa inyong mga magulang, siguraduhin na handa kayo mag-compromise at magtulungan sa bagay na ito. Importante ang pagkakaintindihan pagdating sa mga financial responsibilities para maiwasan ang away at hindi pagkakaunawaan. Ang pangalawa, sumusuporta sa pangarap mo. Kapartner ba siya o kakontra? Ang ideal partner ay hindi lamang partner sa kasal. Siya rin dapat ang biggest supporter mo pagdating sa mga pangarap mo. Kung may ambisyon ka negosyo, magpalago ng iyong career, o mag-venture sa something na bago, importante na ang asawa mo ay nandyan para magbigay ng suporta sa iyo. Ang asset na partner ay tinutulungan ka sa pag-abot ng iyong mga goals kasi alam niya na kapag naging successful ka, damay rin siya sa success mo. Kung ang partner mo ay negative thinker, yung hindi naniniwala sa kakayahan mo o hindi sinusuportahan ng mga pangarap mo, maaari maging liability ito. Kung palagi kang pinanghihinaan ng loob o nililimitahan ng partner mo ang mga ginagawa mo, magiging mahirap para sa iyo na mag-grow at hindi lang bilang isang individual kundi bilang mag-asawa. Kaya dapat hanapin mo yung partner na kayang i-push ka sa best version of yourself, hindi yung hahatakin ka papababa. Ang pangatlo, emotional stability. Source ba siya ng strength o stress? Sa isang relationship, hindi maiiwasan ang mga pagsubok. Pero ang tanong, ang partner mo ba ay nagbibigay ng emotional support sa iyo kapag may problema ka? Kung ang partner mo ay emotionally stable, marunong makinig, at kayang harapin ng stress na hindi nauuwi sa sigawan o away, napakalaking asset niya. Ang ganitong partner ay isang malaking tulong dahil kaya niya maging kalmado na mag-handle ng mga sitwasyon, lalo na sa mga challenging na oras. Pero kung kabaligtaran naman ito, laging nanggagalaiti, walang self-control, at laging may drama, pwedeng maging liability siya para sa iyo. Kasi sa halip na makatulong sa pag-handle ng mga problema, nagiging pabigat pa siya lalo sa mga sitwasyon. Mahalaga ang pagkakaroon ng emotional stability para sa isang long-term relationship. At kung asawa mo ay hindi marunong magdala ng emosyon, ikaw ang sasalo ng lahat ng bigat ng relasyon nyo. Kaya dapat kilalanin ang emotional maturity ng partner mo bago kayo humakbang sa mas malalim na commitment. Kung may mga red flags ka na napapansin like bigla nilang iiyak o magagalit ng walang rason o pabago-bago ng mood,
baka kailangan mo na mag-isip uli. Ang pang-apat, handang harapin ang reality ng kasal. Alam mo yung mga Disney fairy tale tulad ng Cinderella, yung sa bawat katapusan ay kasalan tapos sasabihin and they live happily ever after. Well, kagaguhan yan. Ang kasal ay hindi puro happy ever after moments. Meron ding araw na puno ng pagsubok. Maraming problema ang maaaring dumating, pagsubok sa pera, sa pamilya, at iba pang aspect ng buhay. Dito nasusubok kung ang asawa mo ba ay isang asset o liability. Ang asset na partner ay kaya makipagtulungan sa iyong mga problema, open sa communication at willing harapin ang mga hirap sa buhay bilang mag-asawa. Yung liability na partner naman ay madaling sumuko o nagbubuhos ng sisi sa iba na feeling victim siya at pagsisisihan na bakit ikaw pa ang pinakasalan niya. Hindi siya handa sa mga challenges kaya pabigat sa relasyon. Kung hindi siya marunong makipag-cooperate sa pag-solve ng mga problema at puro sisi na lang ang ginagawa, well, malaking red flag yan kasi mas magiging mahirap pa ang pagsasama nyo. Kaya bago magpakasal, mabuting pag-usapan muna ang mga practical na bagay tulad ng pera, pamilya at mga future plans. At kung hindi rin kayo nagkakasundo ngayon pa lang, hindi rin kayo magkakasundo sa hinaharap at malaking warning sign yan na isa siyang liability. Ang panglima, pagkakaroon ng mga anak. Kung plano nyo na magkapamilya, kailangan nyong alamin kung ang partner mo ba ay magiging asset o liability sa pagpapalaki ng mga anak nyo. Ang asset na asawa ay responsible, supportive, at may malasakit sa pagpapalaki ng mga bata. Concern siya sa kalusugan ng mga bata at willing na ibigay ang nararapat sa mga anak. Siya rin ang magiging katulong mo sa pagtuturo ng tamang values, tamang disiplina, at paghubog ng magandang kinabukasan sa mga anak. Pero kung ang partner mo ay pabaya lang, puro pagsayaw lang sa TikTok ang inaatupag at walang interes sa parenting o mas inuuna pa ang sarili, malaking liability ito. Ang pagpapalaki sa mga anak ay hindi biro at kung hindi kayo parehong ready sa responsibility, kawawa yung magiging anak nyo. Kaya siguraduhin na handa kayong dalawa sa responsibilidad ng pagiging magulang bago magkapamilya. Importante ang teamwork para mapalaki na maayos ang mga bata. Sa huli, ang isang asawa ay maaari maging asset o liability depende sa maraming factors tulad ng financial mindset, emotional stability, support sa mga pangarap, at kahandaan sa pagiging magulang. Tandaan na hindi perpekto ang bawat relasyon, pero kung pipili ka ng partner na tutulong sa mga pangarap mo at sa mga hamon sa buhay, mas malaki ang tsansa niyong magtagumpay bilang mag-asawa. Tandaan na hindi sapat ang puro love lang sa isang relasyon. Kailangan din ng mutual respect, shared goals, at emotional maturity. Kaya bago ka magdesisyon na magpakasal, itanong mo muna sa sarili mo, ang taong ito ba ay magiging asset sa buhay ko o magiging pabigat lang? Ikaw ba, ano ba ang tingin mo sa asawa mo? Isa bang asset o liability? Type mo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhin pindutin ang like button at mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa ito nagagawa. Huwag din kalimutang i-activate ang notification bell upang ma-notify ka tuwing may bagong video ako na ina-upload sa channel na ito.